Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, magandang umaga po. Ang ating petsa ay 11 ng Hulyo. Ating araw ay Huwebes. Ating oras alas 11:05 ng umaga. At ito na po tayo muli, Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal, Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng wagat sa inyong katawan. Yan. At sa ngalan pa rin po ni Binibining Juvie de Guzman, please get well soon. We miss you. Ay magandang umaga. At alam nyo, ang dami nangyayari sa news na walang kwenta naman. Alam nyo ito etong si Senator Risa Ontiveros, bumanat na naman. Ano to irresponsible talaga talagang matindi. Kasi kita nyo kaya sinasabi kong irresponsible, banat ng banat dahil natatandaan yung issue ng UTAI, yung UTAI Corporation na sinasabi niya ay ito daw UTAI Corporation meron sa China na ang pangalan ay UTAI Corporation na ang na-involve sa human trafficking. Yan. Okay. Sabi niya, yan daw, kaya daw since yung UTAI Corporation daw sa China ay involved sa human trafficking, si Lincoln Ong daw ay involved na rin sa human trafficking. Bakit? Dahil si Lincoln Ong daw ay dating naging empleyado ng UTAI Corporation dito sa Pilipinas. So, pareho daw yung UTAI Corporation sa China at yung UTAI Corporation sa Pilipinas. Never mind na kung yung UTAI Corporation nasa gaming, yung China dito gumagawa ng rechargeable na ventilador. Ang layo, Nagulat ako. Sabi ko kay Lincoln Ong, kliyente ko kasi, sabi ko, ano tong sinasabi ni Risa na involved ka daw sa human trafficking dahil yung UTAI Corporation daw, yung counterpart sa Pilipinas, ikaw kasama. Sabi niya, sir, alam niyo po, yung UTAI sa Chinese, ang ibig sabihin pala noon, generic term pala yon, parang East Asia. East Asia. Yun ang pangalan. Yun ang ibig sabihin ng UTAI. So, ibig sabihin, maraming ganyan, di ba? May royal match, di ba? May royal salute na alak. Merong Seiko watches, di ba? May Seiko wallet, hindi magkaugnayan, ibang kumpanya yan. Yung UTAI, East Asia sa China na korporasyon, iba tong East Asia rito sa Pilipinas. Ito ay gumagawa ng flashlight at rechargeable na ventilador. Meron daw, sabi nga niya, meron nga sir, UTAI Spa sa Quezon Avenue. Ibig sabihin, may human trafficking din doon. Merong UTAI instant noodles kasi nga generic. Parang Rizal Cement, di ba? May Rizal Cement, may Rizal Banking Corporation. Hindi po magkaugnay yun kasi generic. Hindi po alam ni Senator Risa yon kasi maliit po ang kanyang utak. Hindi niya alam yon. Hindi siya nag-research, katamaran, basta nakita niya UTAI, ayon ay sinabi niya na kasama si Lincoln Ong kasi kapangalan. Parang sinabi niyo na rin na ako ay bakla kasi si Soxy Topacio, pareho kaming Topacio, ay bakla, ako ay bakla na rin. Oo.
Ang bihira naman kayo. Parang nyo na rin sinabing, ako ay malaki ang katawan kasi sapagkat yung model na si Mark Topacio rin, ay malaki ang katawan at maraming abs. At jowa niya si Maxine Medina. Hindi ko naman jowa si Maxine Medina. Parang ganun ang sinasabi ni Risa Ngayon, bumanat na naman itong si Risa nang hindi na naman nag-aaral, Etong issue kay Harry Roque. Alam nyo, itong si Attorney Harry Roque, mas malimit sa hindi, magkalaban kami niyan sa mga issue. Nasa other side kami lagi kapag may kaso, yung Ruby Rose Barameda, yung, anong tawag dito? Yung kay Governor Reyes ng Palawan, magkalaban kami. Yung sa NBNZTE, marami kaming issue, magkalaban kami. Pero, magkaibigan naman kami, ginagalang namin ng isa't isa. Yan sa korte lamang. Parang kami ni Rene Sagisag, pagka narinig nyo kami mag-argue sa korte, akala nyo paglabas namin magpapatayan kami. Pero hindi. Kami nagyayayaan magkape o mag-lunch at para makapagkwentuhan. Ganun lang po kaming mga abogado. May tawag nga sila dyan We strive in court, we strive and strive mightily, but we eat and drink as friends. Yan. Etong binabanat naman itong si Rizzo Ontiveros, unfair naman po ito di ba? Sobra namang kakengko yan itong si Risa. Sabagkat ito ang paratang na naman. Alam nyo, kawawa itong si Harry bagamat lamang siya ay konektado sa mga sa mga Duterte, dinadamay siya at sinisiraan siya. Kita nyo, ang sabi nito, teka muna, nawala yung statement Kanina binabasa ko na ito. Yan. Ang sinasabi rito, si Harry Roque daw ay abogado ng illegal na pogo at naglabi siya. Ibig sabihin naglabi, nilalakad niya na ayusin yung pagka-illegal nung pogong yon. Yun ang banat sa kanya. Hindi naman pala totoo. Etong mga paratang. At ako naniniwala sapagkat maganda po yung paliwanag ni Attorney Harry Roque. Eto palang isyong to ay nag-ugat noong siya ay nag-abogado para sa isang kumpanya called Whirlwind Corporation. Na itong Whirlwind Corporation ay service provider sa isang pogo company na Lucky South. Yan. Okay. Ang nangyari po rito ay nabiktima itong Whirlwind Corporation. Sapagkat yung dapat ibayad nitong Whirlwind Corporation sa PAGCOR ay nadispalko ng isang opisyal nito na nagngangalang Dennis Cunanan. Ayon kay Attorney Roque. Ayon doon sa kliyente ni Attorney Roque. Nagpatulong sa kanya na baka pwede naman kausapin yung PAGCOR since biktima sila, nanakawan sila, na-estafa sila. Willing naman silang magbayad ng utang nila sa PAGCOR. Baka pwede naman pakiusapan, boss, nanakawan kami, na biktima kami. Baka pwedeng babayaran naman namin to, don't worry. Mag-i-interest pa kami, pero baka pwedeng unti-unti muna. Yun po ang papel ni Harry Roque dito na normal naman po para sa kahit sinong abogado. Because sabi nga ni Rene Sagisag, alam mo yun, pagka kami ni Rene Sagisag nagsasama kami sa isang kaso, sasabihin ko, Senator, naging senador na kayo. Kayo ba bang pupunta mismo sa City Hall ng Makati para lakarin yung mga papeles na yan? Sabi ni Rene Sagisag sa akin, eto, nagulat ako sa sagot niya. Naging senador, naging cabinet secretary. Siya mismo pupunta sa City Hall, Sabi niya, well, Ferdy, that is what a lawyer does. Yun ang trabaho ng abogado. Okay? Maliwan. Yan naging senador yan Naging cabinet secretary. Naglalakad din ng papel. Basta legal, wala namang problemang maglakad ng papel. Ang pangit yung lakad na nanunuhol kayo o palakasan o ng babraso kayo na sinabi naman ng chairman ng PAGCOR na si Altenco ay suwabe naman daw, nagikiusap naman daw, hindi naman daw na memwersa. Very clear yan. Okay. So, nag-abogado na nga si Harry Roque sa Whirlwind Corporation. Noong itong Whirlwind Corporation ay
mayroong kaugnayan sa Lucky South, yung Pogo. Yung Lucky South po ay may lisensya. Legal po yun. Okay. Kaya lang nagka-problema kasi na biktima nga. Okay, eto ang nangyari. Noong ni-raid yung premises nitong Lucky South, may nakita na papel, organizational chart, na nakalagay si Harry Roque na abogado ng Lucky South 99. On that basis alone, on that basis alone, sinabi ni Rizzo Ontiveros, sinungaling daw si Harry Roque dahil hindi daw totoo na hindi siya abogado ng Lucky South sa basihan ng isang unsigned na papel na nakita sa Lucky South. Kita niyo yung kalokohan niyang babaeng yan, Napakahina, ng kokote. Grabe. Paano yan? Halimbawa, ako, etong si Yas, gumawa siya ng papeles. Eto ang mga may utang sa akin, Attorney Ferdy Topacio, 1 milyon. Ibig mo sabihin, tatanggapin ba ng korte yon? Wala akong pirma roon. Hindi ko alam ni may ganung listahan. Drew Nasino, 500,000. Dennis Antenor, 3 million. Sige, subukan mong iharap sa korte yun, pagtatawanan ka. Bakit? Yan po kasi ay walang probative value kasi yan ay ex parte. Ginawa lamang ng isang tao. Ang tawag po dyan, makinig ka, Senator Risa, para medyo magkaroon ng laman yung utak mo. At hindi ka banat ng banat, shooting from the hip. Ay res inter alios acta, the acts of a third person. Para buuin ko sa Latin, hindi po natin sasalatin si Rizzo Ontiveros. Yung sa wikang Latin, ay res inter alios acta, nece nocet, nece poderest. The acts of a third person cannot bind you. Kasi third person yun labas yun doon Ngayon, gawa natin ng isang example. Nakalagay doon sa isang papel ni Yas, yung si Yas natin, yung communications assistant natin. Si Attorney Topacio ay may utang sa aking 1 milyon piso. Babayaran niya sa July 30, 2024. Bago pinirmahan ko, yun! Hindi res inter alios acta yun kasi may participation na ako. Okay? So, yung tinatawag na organizational chart yan, kahit sino pwedeng gumawa niyan. Malay nga nila kung sino bang gumawa nun. Baka janitor nung Pogo gumawa nun hindi mo alam basta nakita mo lang, nandito may pangalan si Harry Roque. Konektado na agad si Harry Roque. Kahit nga sasabihin nilang, may mga dokumentong, may mga bank documents si Harry Roque rito. Hindi pa rin yung proof na may kaugnayan siya roon. Malay ba niya kung may ibang tao nagdala roon? Bago ka magsabing sinungaling, Rizzo Ontiveros, ay tignan mo muna yung sitwasyon. Tira ka ng tira. Sa Utay nga, sinungaling ka rin Di ba? Sinabi mo si Lincoln Ong, may kaugnayan sa human trafficking. Napakasinungaling mong tao. Ang bihira, Porket maganda ka, magsisinungaling ka na. Di pwede yun. Maganda ka nga. Pero sinungaling ka pa rin. Huwag ganon. Ang Senado kasi natin nagiging kengkoy na Katulad yung ginagawa kay Alice Go. Ako, walang kinalaman niya kay Alice Go. Hindi ko kilala yan. Alintik na yan. Kung sino yung Chinese na yan. Hindi ko nakakausap yan. Nakukyutan lang ako. Cute Totoo, nakukyutan ako. Pero hindi ko kilala yan. Hindi ko nakakausap yan. Bakit ba napakasadista nyo dyan sa Senado na nakita nyo nang napapahiya yung tao, nahihirapan, dinedegrade ninyo, humiliate ninyo, ay pinipilit nyo pang umapir. Pagkatapos, kung ayaw umapir, pakokontempt nyo. Kontratuhin yung tao Sinabi na nung Korte Suprema sa case ni Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, na kinatigan si Lincoln Ong. Kasi balita ko, malakas daw yung sex appeal nung abogado ni Lincoln Ong. Kaya kinatigan ng Korte Suprema. Tama. Sinabi na,
huwag niyong tratuhin na parang busabos yung mga resource persons nyo. Kung may kasalanan man yan, alimbawa sinabi niyo ng peke yung birth certificate, hindi Filipino citizen, may hidden wealth, may ill-gotten wealth, hindi kayo korte, hindi kayo investigador, hindi kayo pulis, hindi kayo NBI. Hayaan nyo ang korte. Kataas-taasan, gumawa kayo ng report, padala nyo sa korte, sabihin nyo, we strongly recommend na imbestigahan ito at kung kinakailangan ay i-prosecute. Hindi hihiyain nyo dyan. Ano pa bang kailangan nyo? Nakuha nyo na nga yung impormasyon. Sinabi nyo na, sinabi nyo, di umano, hindi nagmamatch yung fingerprint, may match yung fingerprint sa ibang tao. Hindi siya si Alice Go. Siya si, ano pang pangalan noon? Yung tunay na pangalan niya, Golang Chow ba? Hindi yata. Pangit yung Golang Chow Bolang Chow yun Okay. Hindi dapat maging mayor ng Bamban kasi hindi Filipino citizen. Di magko-warrant to katulad ng ginawa ni Solicitor General. Yan ang ginagawa. Hindi kayo korte. Pinapahiya nyo ito. Alam nyo, baka akala nyo ganyan-ganyan lang yan, Alam nyo ba yung ginawa, pinagagagawa ng mga senador kay General Angie Reyes? Nagpakamatay yung tao. Baka karma kayo dyan ewan ko ba kung bakit alam nyo, yun nga sinasabi ko, ang Senado is supposed to be composed of elder statesmen, yung mga politically sophisticated, mahinahon, may wisdom. Nangyayari dyan parang parang palengkeng away sa palengke, away sa kanto, sa tindahan sa kanto, bangayan ng kung sino-sino na hindi nakapag-aral, grabe. At eto naman, siguro naman ay may pag-asa pa naman sana tayong ang Senate President ay isang abogado, sana tingnan naman niya yung sinasabi ng Korte Suprema, hindi yung kung anong sabihin sa kanya na, pirma mo to, contempt ito. Sige, contempt. Kayabangan na lang yung ginagawa ng Senado actually They're just throwing their weight around sapagkat mahirap mapalift yung contempt order kahit pumunta ka sa hukuman, inaabuso nyo Katulad ng pag-abuso nyo dun sa building nyo. Ano ba naman yan? Naghihirap yung mga tao, 25 billion, 23 billion. Kaya, alam nyo, yung mga iba gusto na tanggalin yung Senado at walang silbi. Hindi bali kung maaayos. May maaayos namang mga tao sa Senado. Alam nyo, isa sa mga naging pinakamaayos na senador. Yang si TJ Ginggona, yan dilawan yan. Hindi ako supporter niyan. Pero alam nyo, nung nandoon ako yung sa Bangladesh Bank Scam at siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, talagang ginalang niya. Abogado siya, naintindihan niya, ginalang niya yung constitutional rights ng lahat, hindi lamang ng kliyente ko, ng lahat ng humarap doon. Nung sinabi namin, Mr. Chairman, our client is already facing charges before the Department of Justice. Pagka tinanong nyo yan dito under oath, that will violate the right against self-incrimination because anything she says here under oath can be used doon sa DOJ. So, baka po pwedeng wag na kaming tumugon sa mga katanungan. Pumapayag siya. Sinasabi niya, okay. Or pag ni-raise nila, Your Honor, I refuse to answer on the ground that it might incriminate me. Oo, pinapahintulot niyang hindi sumagot. Hindi niya ginigipit. Hindi niya hinihiya. Si Manong Johnny, ganun din. Okay. Pinaliwanag ko lang na Manong Johnny, meron na po yung hinaharap na kaso. Nung una, galit pa si Manong Johnny, gusto niyang pa-contempt. Sabi ko, Manong Johnny, may kaso na po kasi sa DOJ. Alam niyo naman, dati kayong Secretary of Justice. Ganun ba? Okay, sige, alam ko na. Hindi na. Ano na lang tayo, executive session na lang para hindi marinig yung sagot. Para protektado naman yung karapatan ng kliyente mo. Yan. Ang mga walang kwenta dyan, yan, si Richard Gordon, si Rizon Tiveros, yan. Ginagamit yung poder nila para mambuli yung mga kalaban nila. Nagsasabi pa nga sa netizen, ang dami daw nagawa ni Risa, yung kay Kibuloy, etc. Anong conviction? May conviction ba? Formally, may conviction ba? Wala! Puro daldalang. When all is said and done, everything was said and nothing was done. Yun na nangyari sa Senado. Kaya nagkakaroon ng ng reputation yung Senate
alam nyo, hindi po kayo ginagalang, natatakot po sa inyo. Iba yung natatakot dahil nakakatakot kayo. Iba yung ginagalang kayo kaya sumusunod sa inyo. Nananakot kayo. Hindi po kayo, sad to say, the Senate as an institution, hindi ko nila lahat. May mga matitino dyan, katulad ni Robin Padilla, may prinsipyo yan. Hindi nakapag-aral katulad ng mga iba, pero may prinsipyo, may common sense. Hindi po kayo, they are nothing but a schoolyard bully. Mga maton kayo dyan, mga siga-siga kayo. Kaya sinusunod kayo kasi nananakot kayo, siga kayo. Galit na galit kayo sa China dahil nambubuli kayo, nambubuli rin kayo. Ayusin nyo na yan para maging respetado yung Senado as an institution of elder statesmen. Okay? At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yoto Pasyo. Pagkatapos mga kapatid, information, advertorials, matalas, maalalahan po ay just in news flash. Breaking news, at this moment, just in at kung ano yung pagkasumahan. 1, 2, 3, Hiyeba! Ating oras, alas 11:25 ng umaga! Hiyeba! Yoto Pasyo! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yoto Pasyo! Yawa mga kasama, magandang umaga po. Muli ating oras alas 11:37 ng umaga. At narito na naman pa tayo sa Yes, Yes, Yo Topacio, Attorney Ferdy Topacio. At pangalawang yugto, syempre, narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Siyempre po, ang ating mga Twitter hunters, marami po tayong topic at may panauhin tayo. Kanya, atin na lamang limitahan sa 10 ang babanggitin natin. Ginagaya ko yung ating presidente kung magsalita. Pagkat tatalakayin natin mamaya yung kanyang mga sinabi. Okay. Oh, yeah. Okay. Eto, nawala tuloy eh. Panay kalokohan kasi itong si Wenner. Panay kalokohan kasi itong si Wenner. Wala tuloy. Di ba ganun magsalita si Pangulo? Yung... Eto... unang-una, si Bisayang Ilocano. Narito nakikinig. Japok Tin all the way from Taipei, Taiwan. Kim Rana, Little Boy. Si Jaja. Si Rolly Jordan. Ay narito rin. Tommy Goods. Yan. Si Gilbert. Si Dominic Padilla, Pinoy Tapsilog. At narito rin siyempre si Aki. Teka, may nag-text. Ano ba daw? Sige pa daw. Sige. Sinabi nyo eh. Takot ko lang sa inyo. Sige. Ating banggitin din itong mga ibang mga kasama natin, Teka, sino ba itong mga ito? Si Amigo. Si Jegong Tabak. Yan, Nina Bellatrix, Richard Ruiz, Catastrophe, Haralingayan, Lady Duterte, Rich Imperial, Musikerong Panday, Hampas Lupang Mandaragat. Gusto nyo marami, di? Eyali. Spartacus, Pilipinas. O, tama na. Si Kuting, si Ai, at saka si Chacha Ruth. Yun, okay. At syempre si Michael Guy ay narito rin. Rolly Mendez Tomas. Happy birthday, Attorney Raul Parras. Yan, sa wow. Attorney Joey Lumanggaya, Attorney Raf Magahom. Andrada. Ano ba yan? Andrew Tan, William Gatchalian, Alex Cruz, Louie and Nats Gamboa, Willie Keng. Yan. Mga kaibigan natin yan. Si Kat Tirso Peralta, syempre, at si Katchek Talay. Nakikinig din Selena Sevilla, Dr. Lalen Kalayan, Dennis Arce, yan.
ay palaging nakikinig sa atin. At siyempre ang ating Borracho Talents na obligadong makinig sapagkat pag hindi sila nakinig, lagot sila sa akin. Nagiging ano na rin ako, I'm becoming a dictator. Anyway, si El Fernandez, Sean Raval, si Gab Cando, si Gia Gandaza, yan, si Jesse Vidal, nabanggit ko naman lahat. Yes, nabanggit ko ng lahat. At si Zeline Dizon, yan. Congratulations ulit sa inyong successful ball tour. At alam nyo, eto nagtataka lang ako nagulat ako. Di ba kinestyon namin yung bakit kumuha sa private funds ng pambigay ng pabuya para kay Pastor Kibuloy. And nagulat ako, ba't galit si Pangulo? Ba't magalit ka? Nagtatanong lang naman ng maayos. Hindi ka na, inaano ka ba? Hindi, ako nagtataka ako kasi ang buong akala ko, pagka binatikos mo ang Pangulo, ang didepensa sa kanya yung mga cabinet members niya kasi yun ang kanyang mga alter ego. Kaya nga ang presidente po, hindi talagang yung mga isyong ganyan, hindi pinapatulan niya ng presidente. Kaya nga may spokesman, papabanatan ka sa spokesman o doon sa concerned na cabinet member. Sabagat hindi naman po siyang aming kine-question. Ang kine-question po namin si Secretary Abalos. Laking gulat namin nung siyang tumugon. Hindi man lang sumagot si Secretary Abalos. Hindi naman, nagtataka naman ako. Bakit naman ganito mga cabinet nila? Pagtanggol niyo naman yung Pangulo niyo. Kayo binatiko, sinayaan nyo yung Pangulong sumagot. Baliktad. Di ba dapat pag binabatikos ang Pangulo, ang sumasalo ng mga batikos, yung mga members ng gabinete, kaya nga parang lightning rods yan. Ito baliktad. Sa halip na yung mga cabinet members ang tagapagsalita ng presidente, yung presidente nagsalita para sa cabinet member at sabi niya, bakit daw hindi yung pagtanggap ng private funds? Wala daw masama. Well, Mr. President, sorry but if you don't see anything wrong with that, there's something wrong with you. Susunod daw sila sa batas. Sumunod daw kami sa batas. Di ba sumusunod nga kami sa batas, may apila nga kami. Mr. President, kung sinasabi niyo sumunod sa batas, tignan niyo muna ang batas. Pabasa niyo muna kay Secretary Abalos yung RA 6713. Hindi ko kayo sinisisi dahil hindi po kayo abogado. Pero you swore to uphold all the laws of the Philippines when you took your oath as president. So, pakiutusan naman yung inyong alter ego, yung inyong qualified political agent na si Secretary Abalos. Basahin mo yung batas, sumunod ba talaga tayo sa batas? Baka banat ako ng banat dito, sumusunod tayo sa batas. Hindi naman pala, mapahiya tayo. Talagang there is something wrong. Bago ngayon, nire-raise na yung MC, Mama Charlie, na nagbigay niyan. Alam nyo what is wrong with giving private funds para gampanan ang tungkulin? Ini-impluwensya nyo yung pagganap ng tungkulin ng isang public official. Ini-impluwensyahan nyo sa pamamagitan ng pera. Hindi po tama yan. Walang planeta po na tama yan. In which planet is that correct na? Kailangan ng ng private funds para gumalaw ang gobyerno. Hindi ka makakuha 20 million papakain mo sa SONA. 10 million di ka makakuha sa public funds para arestuhin si Pastor Kibuloy para reward. Anyway, babalikan po natin yan sa magbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Ating oras, alas 11:45. 1, 2, 3, Hiyaba! Yes, yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio sa oras sa alas 11:49. At bago po tayo pumunta sa ating panauhin, ay batiin lang natin. Proud na proud po kasi ang ating Pangulo na tayo ay napili na maging host ng Loss and Damage Fund Board. At ano po ito, Loss and Damage Fund? Hindi po ito Lost and Found, iba po yun. Yan yung mga nawawalang mga engot-engot katulad ko na naiiwanan yung mga gamit sa upuan sa sinihan. Ilang beses nangyayari sa akin yan. Okay. Ito pong pondong ito ay pondo na itinatagpo
at nag-ambag-ambag yung mga mayayamang bansa sapagkat sila ang pinaka-guilty kaya nagkakaroon ng climate change kasi sila ang buga ng carbon monoxide at nadideplete ang ozone layer dahil sa kanilang industrialization, sa kanilang consumer-based economy. Yan. At ito ay itinatag sa ilalim ng United Nations para yung mga bansa na mahihirap, na katulad natin na archipelago tayo, very susceptible tayo sa pagtaas ng sea level, ay mabibigyan ng pera para makatulong. Ibig sabihin, tayo ang malulunod, babayaran tayo, sila, safe sila. Sila ang gawa ng carbon monoxide. Pag nagsilunod na tayo rito, tinamaan tayo ng tsunami, katakot-takot ng bagyot, binabaha tayo, bibigyan tayo ng kwarta. Yun, mukha tayong mga pulube. Yan, oo. At ito nga, tayo ang napiling mag-host ng board. Hindi yung board na naiinip. Yung board of director siguro yung magpapatakbo nitong pondong ito. At grabe ito ang mga natalo natin. Mga malalaking bansa. Ang mga nagnais na mag-host pero hindi tinanggap. Ay ito matitinding mga bansa ito. Antigua and Barbuda, Armenia, Barbados, Bahamas, Togo. Di ba Togo yung kasama ni Pogo? Di ba Pogo and Togo yan? Pogo and Togo pala. Yung parehong kalbo. Kenya at Eswatini. Yan, yung mga natalo natin. Mabibigat na mga, ng mga bansa yan. Yun yung Eswatini, Okay, din ngayon ko lang nalaman, may bansa palang Eswatini. Yun ang natalo natin. At sabi ni Pangulong Marcos, I am proud to announce that the Philippines has been elected to host the Loss and Damage Fund Board out of 7 other contenders. Yan, sabi niya. Okay. Sabi rin niya, we are also honored to have a seat on the board itself, ensuring that the Philippines will be a formidable in promoting and advancing global climate action, an issue of critical interest to the country. Yan, okay. Okay, congratulations. Sige na. Congratulations na. Para meron na lang. Anyway, pumunta na naman tayo sa ibang bagay. Siyempre, itong ating suki dito sa Yes Yes Yo Topacio. Namimiss na natin to kasi last week hindi natin siya nakapiling. Formal na formal siya ngayon. None other than Miss Silvana Garcia. Ba't sa akin ka nakatingin dun sa camera? Hindi ako camera. Yan, oo. Mukha lang akong miyembro ng camera pagka nandito ako naka-Amerikana. Yan. Anyway, pag formal ka ngayon, anong meron? Birthday mo ba? Hindi po. Bakit na ikaw ay naka-cocktail dress? Wala lang po. At saka parang tumataba ka yata. Tuming pupunta ka rito kung hinahon sa kain kasi sabi nila pagka mataba ka daw ng early teens, mataba ka na habang buhay. Ito mo nangyari sa akin, Anyway, huwag na natin pag-usapan yung taba at maraming tinatamaan dito. Kasama na ako. Ano bang aawitin mo ngayong umagang ito para maggumanda naman ang umaga natin? From the Start po by Laufey. Si Rafe. Si Rafe Tulpo. Hindi. Okay, ibang Rafe. Anyway. Laufey. Eto na, hibigay natin si Miss Silvana Garcia, ladies and gentlemen. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you in awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain
listening to you harp about some new soulmate. She's so perfect, blah, blah, blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love, at least just let me say that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I've loved you from the start. Ba-da-ba-da, ba-ba-da-ba-da-da-da-da-da, ba-da-ba-da-da, ba-ba-da-ba-da-ba-da. What's a girl to do, lying on my bed staring into the blue? Unrequited, terrifying love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I've loved you from the start. Confess I loved you, just thinking of you. I know I loved you from the start. Yun! Ang ganda! Mukhang nag-i-improve ka na. Unang-una, hindi ka na tumitingin sa lyrics, ha? Oo, nasa sa ulo mo na. Number 2, kuha mo na yung microtones. Ha? At pag-aralan mo yung microtone at saka nag-i-scat ka pa ngayon, ha? Nag-i-scatting. Maganda yan. Anong kanta yan? From the start po ba? Sinong kumanta? Si Rafi Tulfo? Hindi po. By Laufey. Laufey. L-A-F-E. Laufey. Laufey. Parang Walay. Havey. Parang ganon. Hindi naman. Anyway, thank you very much. Ang ganda, ha? Nagandahan ako, ha? At saka yung control mo, umo-okay na, ha? Konti na lang, ha? Pwede na mag-recording. Okay. Oh, anyway, bago po tayo magbigay daan sa susunod na programang Balitang Bayan, yan. Kasama ang ating one and only Jelly Mendez ay magbigay-pugay po tayo sa mga lalaki at babae na nasa likod ng tagumpay di lamang ng Yes Yes Yo Tomasio kundi ng lahat ng programa sa Aliw TV 23 at DWIC 882. Unahin na natin ang ating bossing si Desk Editor Drew Nasino, ang ating tech engineers Wenner Contehino, Jeneline Rico Hermoso, Kent Sale at Chat Josue. Broadcast IT, ikaw na mo magsabi. Ngan, broadcast IT natin. JV Dominguez. At teleprompter. Ayan. Neil Joy Abela. Or ating mga mano nila si Geraldine Doinog at si Eliza Quevedo, ang ating communications assistants. Assistant lang pala, isa lang pala ngayon. Yasmin Pantaleon. Yan, at ang ating intern si Aisen Luis Moses. Tangalan po ni Binibining Juvie De Guzman. Magpagaling ka. We need you here. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Tomasio. Nag-iwan po sa inyo mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kiki til sa inyong kasalanan at titimo sa inyong kaisipan na huwag makiki Hieba! Yo, Tomasio! Babayagin! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tomasio. Yes, yo, Tomasio!